Isang malaking testigo lumabas para ibunyag ang mga sekreto ni Senior Aguila. Kahirapan, kawalan ng oportunidad at suporta ng gobyerno ang dahilan kung bakit marami ang naiengganyo na sumali sa mga kulto. Tulad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Socorro, Surigao del Norte. Bunsod dito, naghain si House Committee on Human Rights Chairman Representative Bienvenido Abante Jr. ng resolusyon para magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa SBSI dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao ng organisasyon sa kanilang mga miyembro. Sinabi nito na walang maiengganyo ang mga leader ng mga kulto na sumanib sa kanila kung maresolba lamang ng gobyerno ang kahirapan sa bansa at buhusan ng tulong ang mga kababaihan at kabataan na siyang target ng mga ganitong uri ng organisasyon. Meron pang allegation doon na meron daw Shabu Laboratory sa loob at ito'y ginagwardyahan ng armadong kalalakihan. Meron pang allegation doon na meron daw Shabu Laboratory sa loob at ito'y ginagwardyahan ng armadong kalalakihan. Kaya this prompted me to file the resolution in aid of legislation. Mag-investigate tayo in aid of legislation para malaman talaga natin yung katotohanan nito. Kasi kung totoo naman talaga, ay kawawa naman yung mga bata na hindi na nakapag-aral, kinukulong doon, pati matatanda daw, hindi daw pinapayagang lumabas sa kanilang area. Those are obvious violation of human rights, no? At lalong-lalo na yung alleged na sexual abuse na being committed by the leader of the cult. It's too early to say it's a cult, no? Titingnan muna natin kung anong kalalabasan ng ating investigation. Itong grupo na ito, yung sabi, yung leader is engaged in we can say illicit sex or rape doon sa mga minor na magugustuhan niyang gusto niyang isisiping niya. So we will get into the bottom of this in our investigation. Meron kong narinig noon, no, na 2019 pa yun na information na gusto nung gobernador na paimbestigahan nga daw itong grupo na ito for the same offenses. At yun, in passing lang yun, 2019. At hindi naman nagpo-prosper. Ngayon naman ay pumunta mismo yung mayor doon sa opisina ko. Unluckily, hindi kami nakapagharap dahil nga I was conducting a Senate hearing. Iniwan na lang niya yung letter niya doon sa aking opisina. And nung nabasa ko yung letter, I was quite alarmed. So sabi ko, aksyonan natin ito. Otherwise, hindi po pwedeng pabayaan ito. No? Hindi tayo pwede patulog-tulog sa ating mandato na mag-imbestiga ng mga ganitong pangyayari. Lalo-lalo na we're the chairman of Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So, inaksyon na namin. Nag-file ako ng resolution at the same time, pumunta rin pala sila sa office ni Senator Risa Hontiveros at yun din, nagpatulong din sila at nag-deliver si Senator Risa ng kanyang privilege speech. Yes, yan din ang informasyon na nakarating sa office natin, mga awol na police, no? Umalis sa serbisyo dahil nga sumama na dyan sa grupo na yan. And in fact, hindi lang, pati yung education nila sa loob ata ay pinapangalagaan ng mga resigned teachers na umalis sa serbisyo at dyan na nag-concentrate dyan sa grupo nila. Yun ay dapat lalabas yan sa ating investigation. Okay. Yes, he is one of the central figure in this investigation and it was alleged in the letter ng mayor na itong bata na ito ay apparently ginagamit ng yung totoong leader ng grupo, yung isang lalaki at isang babae na nasa likuran nito. I forgot the name. Pero itong bata daw ang ginamit na para palabasin na parang yun nga merong divine powers para sumunod yung mga membro ng grupo. Nagsimula ito ng 2019 nung tinamaan sila ng lindol doon sa Socorro, no? 5.8 magnitude na lindol tumama sa kanila and they were advised
by Senior Aguila, yung kanilang leader na allegedly may divine powers, claiming to be the reincarnation of Jesus Christ, na pumunta kayo doon sa kapihan for you to be saved because Opo. it's going to be the end of the world, yung lindol daw na yon. So mag-end of the world na, then for them to be saved, pumunta sila sa kapihan dahil yun yung highest area doon sa isla nila. Sumama naman silang lahat doon at doon na nagsimula yung cultism nila. He is just a figurehead. Ginagamit lang siya doon na simbolo. Kanyang ginamit yung kanyang pagpuposes ng divine powers kuno to command adherence and loyalty to from the subjects. So ginamit lang siya. Ang nasa likod talaga niya nagko-control sa organization. At yung tatlo na yon, nakikita natin, yung Galanida na dating mayor for 3 terms ng Socorro at naging may doctor of education sa degree pa, naging superintendent ng DepEd, provincial superintendent. Halata natin na sila ang nasa likod nito at saka yung tatlo pa, 3 others na nakakulong ngayon diyan sa Senado. So ginagamit itong si Senyor Aguila nitong tatlo na kasalukuyang nakakulong dyan, sir. Mamerto Galanida, Karen Sanico, and Janeth Ahok. Sila ho yung mga nakakulong. Hindi lang ha. Hindi lang yung tatlo niyan. Meron pang iba. Meron pang iba na hindi na cited in contempt kahapon. Alam ko meron pang ibang personalities dyan na nasa likuran na nagdidikta dyan kay Senyor Aguila. Makita mo naman, no? Parang Kim Jong-un na bata na, alam mo na, sabi nga niya, he was crying yesterday that maawa daw tayo sa kanya. 22 years old lang daw siya, bata pa siya, kulang sa education, second year high school lang daw natapos niya. Nakita ko naman talaga na ginagamit lang ito siya. Mayroon pong mga tao sa likuran niya na hindi naungkat yan, ha? Hindi naungkat kahapon. Okay. Yun nga pala, next hearing. Ay tatanong ko kung nasaan parents nito. Bakit ito ginamit nito mga nasa likuran niya para magiging leader ng grupo. Well, uniform ang nilang sinasabi, no? Gusto nila mapalapit sa pamilya, kaya sila umalis sa serbisyo. Pero nakita ko Pinky, nagkasubuan na lang ito. Nagkasubuan na lang ito kahit na hirap sila doon sa kapihan, ay kita mo yung sitwasyon na doon na medyo hirap din talaga. Sayang yung kanilang pag-alis sa serbisyo. Uniform yung sagot nila, gusto nilang mapalapit sa kanilang pamilya. We respect that reason. But then again, nahalata na talagang kuan na lang nila yun. Yung justifying kuan na lang na reasons na lang nila yun para masabi na hindi sila nagkamali sa kanilang decision. But again, wala tayong pakialam dyan kung gusto talaga nilang pumunta doon. They are free to exercise their faith kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Ang sa atin lang, in the exercise of their faith, ay wala silang mga constitutional rights, lalong-lalo na sa mga minor de edad na mga subjects nila na ma-violate. Well, hindi na ako nagulat, no? Dahil nga alam ng NBI na may mini-maintain sila doon na private armed group. At nakita nga natin sa mga pictures na pinakita, no? Meron sila mga taong armado doon sa taas at naka-uniformado pa. Isipin mo naman kung NBI ka, 5, 6 o 10 lang kayo papasok sa area, para kayo kung hindi kayo sigurado doon na baka mamaya hindi kayo makalabas. Kita mo yung mga armado na yan, marami sila. So, naniguro lang rin yung NBI na hindi sila mapapasama kapag sila papasok doon. Well, my first impression, no, at first glance, yung nasa to the right of Senyor Aguila, yung maigsi na firearm ay mukhang hindi nga totoo, mukhang kahoy or kahoy ba or whatever, basta it doesn't look genuine for me. Pero itong dalawa na mahaba na para sniper rifle diyan sa to the left of Senyor Aguila ay
hindi ako makasiguro kung totoo yan o hindi. Pero makita mo naman, no, parang totoo. Hindi lang ako makasiguro. Well, as an investigator, no, you have to observe yung inyong inimbestigahan, yung hindi lang yung kanya mga verbal messages, kundi pati yung mga non-verbal messages na nanggagaling sa kanila. At nakita namin na itong mga bata, mga inosente, mga 12 years old na mga minor de edad, they have no reason to lie. Wala silang motibo. Wala kami nakita motibo para sila magsinungaling. You can just imagine, babae. Base sa ating kultura, ang babae, lalong-lalo na bata, 12 years old, ay walang rason yan na magsabi ng to the point na i-expose pa nila yung kanilang yung paninira na kanilang uri sa kanilang pagkababae. Yung about rape and about the forced sex na pinipilit sa kanila, forced marriages, ay wala ko nakitang motive para presenta ng kasinungalingan itong mga bata. Alright. At doon naman sa mga matatanda, yung mga nagmamanage ng SBSI, nakita naman natin na yung kanilang consistent, uniform yung kanilang sinasabi na halata na may tinatago. Opo. Halata may tinatago. They have all the reasons to make alibis. Okay. Well, to show to them that the government is on top of the situation. Hindi kailangan matakot tayo pumunta sa area dahil marami sila at pwede silang mayroon silang private army. No, we can go there but ipa-clear muna natin sa PNP, sa Philippine Army, ipa-clear natin yung area at puntahan natin. We will conduct an ocular inspection on the said area para malaman talaga natin first hand kung anong sitwasyon doon sa loob ng kapihan. And ang hearing gaganapin natin doon sa poblasyon. Kung walang ibang available na space, no, siguro sa munisipyo. Kung pwedeng magpagamit yung munisipyo, gagamitin natin para sa ating Senate hearing.